Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Sa ating mga kababayan, magpalain po tayo ng comic. Okay mga kababayan, abangan niyo po ako sa One-on-One with Chris Sanji dito po sa ating studio, live na live mula sa Los Baños, Laguna sa Barangay Maahas para po sa ating one-on-one interview para sa Chris Sanji. Good morning po sa inyo lahat. Okay, welcome sa ating programa sa One-on-One with Chris Sanji. Siyempre, karangalan ko, no? Sabi ko nga, ako ay nandito sa bagong studio natin sa Los Baños, Laguna, no? Kung saan itong mga magiging panauhin natin from the 3rd and 4th District ng ating lalawigan at mga kababayan natin sa Bae at Los Baños. Dito ko na po sila i-interviewin. Kakukwentuhan po natin. At ngayong araw na to, kapiling ko ang ating konsyal ng bayan, ano? Konsyal ng ating minamahal na Los Baños, si Konsyal Aldous Perez. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Boss Chris. At alam mo, isang malaking karangalan na makakwentuhan at makasama kayo ngayong umaga. Kamusta po ang Los Baños, Konsyal? Sa ngayon ho, ayos naman ang ating bayan ay katatapos lang nagdaos ng Banyamos Festival. Congratulations. Ang ganda ng feedback. 24th Banyamos Festival at same time as 410 founding anniversary ng bayan ng Los Baños. Sa pagkakaalam mo, sino ba ang nag-establish ng Banyamos Festival? Actually, bigyan kita ng konting background tungkol doon sa Banyamos. Alam niyo ho, noong panahon na kapitan ng aking ama, si Mayor Perez, nagkakaroon yung mga kapitan ng lakbay aral. Okay. So, isa sa napupuntahan ho nila nung panahon na yon is yung Bacolod. Mascara Festival. Mascara Festival, tama. Oo. At the same time, luckily, naging mayor naman siya. So, nagkaroon ho siya ng idea. Then, in-start ho natin dito. Tinawag naman natin dito sa bayan natin ng Banyamos Festival. So, started to 24 years ago. So yun ang ho. daddy mo pala ang nag-initiate na, no? Nakakatuwa. No? At legacy ito. Siyempre, itong Los Baños kasi napaka-makasaysayan ito. Alam niyo ba, sa loob ng Universidad ng Pilipinas, napakaraming pangyayari, napakaraming tao na nag-graduate dyan sa Universidad ng Pilipinas na yan, na kinilala hindi lang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. No? Yung mga scientists yan, yung mga researcher yan, yung mga Kaya totoo yun, yung IRI, di ba? Dito nag-aaral yung mga taga-Vietnam, Cambodia, mga Thailand. Ngayon, mahal pa yung bigas natin sa kanila. Kaya nga, actually, isang nakakalungkot nga yun. Pero, ngayon, tayo na under ng meron tayong nawakan ng Committee on Agriculture. Yes, isa rin sa gusto nating tulungan yung mga. Actually, galing lang ako kahapon sa UP. Okay. At meron tayong kinakausap natin si Attorney Eric Peralta, yung Vice Chancellor ngayon. So, nagkaroon kami ng konti ring kwentuhan at willing din naman silang tumulong dito sa ating mga local farmers dito. Kasi mamaya pag-uusapan natin yan, yung mas deeper na programa na agrikultura. Sabi ko nga, kinakamusta kita, ngayon nakabalik ka na ulit sa munisipyo, ano feeling? Sa akin naman ho, normal na pakiramdam lang. Wala, sanay naman trabaho tayo. lang. Sa akin naman. Parang yun ang buhay na nakagisnan mo. Siyempre si daddy mo noon, naging kapitan. Lalo ng mga kapitan. Ano yan yan ang number 1 tawag sa barangay di ba? May mga may nagsuntukan doon sa isang area, tawagin si Kap. Yan. Kap, naputulan ako ng kuryente. Totoo. Tsaka sanay naman tayo na normal lang. Hindi naman tayo sinanay ng marangya. Matanong ko, nagkano ka ba sa barangay? Nag-SK po. SK chairman yes ka. Po. Kaya alam ko na alam mo rin yung mga programa dyan ng mga
mga nanunungkulan sa barangay. Oh. Simula 2002 hanggang 2006 po tayo naging SK. At the same time, naging SK president tayo. Kaya umupo rin tayo bilang konsyel ng bayan during that time. So, naging ano ka na pala, no? Anong tawag doon? Ex officio. Ex officio na ng ating munisipyo. Kaya talagang medyo gamay na gamay mo na. Alam naman natin kahit pa paano, pero syempre, mas maganda yung continuous learning pa rin, at consultation pa rin. Lalo ngayon na lumalaki ang populasyon, bumibilis ang teknolohiya, Correct. parang iba na. Kasi nung araw, Konsi, maalala ko, doon sa kanto ng Los Baños, nabili pa ako ng mga newspaper dyan, going to Santa Cruz. May tindahan dyan ng mga dyaryo. Bago ako pumasok sa Kapitolyo, dadaan na, bibili ako ng Inquirer, ng Manila Bulletin, Philippine Star, tapos sa tabloid yung Abante, Bulgar, Filipino Star ngayon, bibili ako dyan. Kasi kailangan bilang PIO ng probinsya nun, makita mo kung may issue ba sa Laguna. Hindi kagaya ngayon, Consi, pipindutin mo lang sa Google, o kaya sa Facebook, Laguna update, kung ano mga Laguna news update, kung may mga usapin sa Laguna or article about sa Laguna PNP, pipindutin mo na makikita mo na ang buong sitwasyon. Ano lang segundo na lang Oo. Makikita mo. Although, syempre, ako'y against pa rin dun sa mga lumalabas na kung ano nung Fake news. At syempre, dun pa rin tayo sa totoo. At minsan nga, talagang lalabas na kung ano-ano dun mga edited, iba na teknolohiya ngayon. Lalo ngayon, Konsi, yung AI, no? Yung artificial intelligence, ano? Nalulungkot ako minsan yung mga public servant natin pinaglalaroan na yung itsura. Correct. Doon sa ano mo yun? Character assassination ang tawag ko doon. Wawa naman. Naglilingkod naman to ng mga although kung talagang sila may kasalanan, di parusahan. Tama. Pero wag naman sa ganong parang character assassination, parang walang ginawang tama sa ating bayan tong mga taong to. Okay, pag-usapan natin. Konsi, ikaw ngayon yung nakaupo na ulit, no? Na konsyal ng bayan. Ano-anong committee hawak mo? Ang isa nating committee ay Committee on Agriculture, Good Governance, Good Governance. and isa ay Infrastructure. Okay. Pag-usapan natin sa agri kasi syempre sabi ko nga malapit kay Salawa ng Laguna. Kamusta ba mga mangingisda dito sa area mo? Sa ngayon ay continuous pa rin tayo na nakikipag-dialogue sa mga mangingisda natin. Ngayon syempre may kanya-kanyang problema yan. Although nakikipagkwentuhan tayo Usually, anong problema ng mga mangingisda? sa ngayon yung dami ng huli. Yung production, no? Pangalawa, ngayon ay may nakausap tayo, yung ibang galing sa ibang lugar na nadadala rito. So, pinag-uusapan natin kung ano yung possible natin na magawa. Kasi syempre, ang kailangan tangkilikin natin is yung mangingisda muna dito sa Los Baños. And then, same thing. May idea ka, more or less, may datos ba tayo? Ilan pa yung mga mangingisda sa area natin? Right now, wala kang datos. On hand ngayon. Pero pwede Kaya ko, Konsi, na itanong, gusto ko magkaroon ng comparative last year, ang mga mangingisda pa natin ay 500. Ngayon, naging 300 na lang. Ayaw na nilang malaot kasi nga, ganito, ganyan. Para lang may comparative tayo. Ngayon, ibalik natin kasi maganda na ulit ang huli. Nililinis ang Laguna Lake, inaayos nila. Kaya, siyempre, ang mga number one pangailangan lang naman lagi nila, nahihingin sa'yo, bangka, lambat. Correct. Lambat, yan yung mga yan ang mga number one nilang kailangan Katulad ngayon, siyempre, magkakaroon ng huwag naman sana tumuloy yung bagyo. Ayan yung mga possible na kakaharapin ng ating mga mangingisda. Siyempre, alalay din sa kanila. Pangalawa, meron din tayo isa pang narinig, yung nagkakaroon ng nakawan ng bangka. So, yun yung mga narinig natin sa dapat i-activate yung Bantay Lawa anong araw. Ewan ko kung may Bantay Lawa pa rin naman tayo. Meron pa rin naman, kaso mo, syempre, mas kailangan pa silang palakihin. Actually, Tsaka ngayon, na ngayon, high-tech na, Konsi. Yung pagbabantay dyan, pwede na naka-drone Pwede mo nang hindi sundan ng bangka, i-drone mo na lang. Oy, huli kayo. Maganda idea yun. Kasi yung mga fish cages natin dito, meron ba? Meron ilan. Hindi na rin siya Ganong karami. Although, meron tayo mga
ilang ano rito sa Los Baños na fish cage. Pero hindi katulad noon kasi parang ni-regulate na rin ng LLDA. Na-regulate na yan. Although masyado na rin nagiging polluted yung ating lawa. Dapat yung basura i-regulate na. Ay, isa ho yan. Isa ho yan sa malaking problema yung tungkol dun sa basura. Although nakilala tayo before, ang bayan ng Los Baños, pagiging malinis. So, sana nga sa pato, katulad nito yung mga baha na talagang inaanod na rin doon. Halos putik na yung dinadala. At saka alam mo, Konsi, nakakalungkot kapag dinedredge yung ating Laguna Lake, puro basura. Kaya alam nyo, mga kababayan, kasalanan nyo rin yan yung pagsasuffer natin ng pagbaha, secondary na siguro yung mga swapang na buwayang kontrakto. Pero, balikan natin yung sarili natin. May naitulong ba tayong kapraso para wag tayong bahain? Baka mamaya yung mga basura nyo rin, ganyan din kayo. Alam nyo, yung mga yan yung simpleng bagay na kayang itulong ng bawat isa o ng mamamayan dito sa ating bayan. Ako hindi ako nagkakamali. Way back nga noon, medyo balikan lang natin ng konti. Nakilala ang bayan ng Los Baños. Hindi lamang sa buong Laguna, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa ibang bansa. Dahil ang bayan ng Los Baños ang nagpasimula ng bawal ang plastic. Actually, Yes, dito... correct. Talagang nagkaroon kayo ng mga ordinansa talaga na pinimplement nyo. At tandaan natin, sorry, naputol kita. Ang Los Baños, ang Science and Technology City of the Philippines. Nandito. Kasi because of the DOST, nandyan. At nakamonitor sila sa mga programa ng pamahalaan. At nakakatuwa dahil ang Los Baños, tama, Los Baños ang unang nagbawal. Alam mo na OOA yan ang tao nung una. Sabi, Mayor, paano kami, bibili kami ng isda, ilalagay sa supot. Mag-isip kayo ng something na iba. Kakaiba. Kung paano niya may iayos yung at in-implement nila. May pagbumulta pa Konsi, naalala ko. Meron. Actually, ngayon, isa ho yan sa gusto nating maibalik dito sa bayan ng Los Baños. Pero under ho siya nung aking isang kasamahan, si Consiala Mayla, is yung Committee on Environment. Pero naniniwala naman ho tayo na kaya niya ho to at magaling din naman ho itong aking kasamahan. Pero sa akin ho, yung full support natin, nandyan pa rin. At gusto rin nating maibalik yung bagay na yan. At tutulungan pa rin ho natin. Kasi actually, yung sa Los Baños ho, hindi total ban regulating yung plastic. Pero ngayon, under review na rin siya ngayon. Kasi gusto natin mas strengthening palalo yung batas na nakalagay dito sa ating bayan. Actually, ginamit ng ginamit ng national government yan kung hindi ako nagkakamali, pag-implement nyo. May mga city and mga munisipyo, ginaya yung ordinansa pero ganun pa rin, bumalik pa rin tayo na naman. Bumalik na naman tayo. Even nga yung paglalagay ng yung mga pinaglalagyan nga natin, 'di ba, pag kami bibilhin tayong soft drinks, sinasabi nung sa Los Baños, magdala ka na ng sarili mong baso. 'Di ba? Kasi hindi pwede na yung naka-plastic Kaya sana mabalik po natin 'yan, mabalik po natin yung programang 'yan. Kasi yung accountability natin sa kalikasan napaka-importante para sa natin Okay, balikan natin yung infra. Siyempre, kasabay ng pag-unlad ng isang syudad o ng isang bayan, ang maayos na infrastructure. Kamusta po ito dito sa bayan niya? Sa akin naman ho, pagdating sa infrastructure, wala naman ho kung problema sa infrastructure. As long as ito ay kayang i-maintain, at higit sa lahat, ito ay papakinabangan ng pangmatagalan. Madaling magpagawa ng kung ano-ano. Ang tanong doon is talaga bang papakinabangan ng mamamayan yan? Yun ho ang tanong At sabi ko nga, sabi ko na hindi mayaman ng Los Baños. Kung tayo magpapagawa kaliwat kanan, tapos hindi naman papakinabangan talaga ng mamamayan at hindi naman ramdam, para sa akin, baliwala ho yan. Although, hindi... May malalaki ba tayong infra ngayon dito sa Los Baños? As of now, wala pong ongoing na pagkakaalam ko. Pero meron ho mga ginawa before na infrastructure na hanggang ngayon ay pinapakinabangan. Katulad ng evacuation center. Yes, Hanggang ngayon, isa sa mga gandang programa na hanggang ngayon pinapakinabangan. Meron ho dito sa bayan, meron din dito sa Barangay Bayog. At yan yung mga pinapakinabangan ngayon. Although,
sa ibang isa sa sikat na issue ngayon, meron mga flood control na ginawa dito sa bayan ng Los Baños. Nag-ikot nga ho tayo na itong mga nakaraang araw at tinitingnan natin. Sa akin naman, nagko-consult pa rin tayo. Ano ba nangyari dito? Kasi Dapat lang, may pakialam tayo, no? Oo. Dapat lang. Kasi, tingin ko, ang national government, buti nga agad nakita itong sa national issue. Hanggang ilalim yan dapat, hanggang ilalim from national, sa province, sa district, sa mga munisipyo. Even yung mga infra ng mga barangay, kailangan din na monitor Kasi, kasi meron dito sa atin ngayon is more on malalaking programs no padating from national. So local-wise is wala. Pero ang isang nawawala ngayon na naging concern sa atin ng iba't ibang barangay na sana yung ibang infrastructure bago gawin dito sa bayan ng Los Baños. Una is may pagbigay alam din sa barangay. Para, kasi sila yung mismo nakakaalam kung alin talaga rito yung mga Binabaha, dapat. Binabaha, alin yung saan yung dapat paglagyan ng isang bagay. Ayun ho, sila yung pwedeng makonsult. Hindi ba ito kino-coordinate sa munisipyo? Ang pagkakaalam ko ho ay may kino-coordinate naman, pero siyempre gusto rin naman natin mo-coordinate hanggang doon sa baba. Oo, wag naman sana dumating sa punto na yung kagaya doon sa Mindoro, no? Hinahanap ni Secretary Dizon yung yung flood control, hindi makita. Hindi makita at baka naandun, baka naandyan, baka nako. Tingin ko naman dito sa atin, in good faith naman yung ating mga public servant dito na yung mga project yung nga yung alam mo yun, yung kapasidad noong infra, yung alam mo yung maayos siyang nagbibigay talaga ng tulong sa mga kababayan natin. Yun ang inaasahan natin Matibay, ano ba inaasahan natin pag sa flood control? Di syempre talagang bahain yan, dadaanan ng tubig yan. At alam mo naman, pag tubig talagang sinisira yan hanggang kailaliman, sisirain yan. Hanggang masisira yan, kaya niyang gawin yan. Pero yun nga, nagko-compare din Bakit naman may mga ibang flood control sa kabila ng rumaragas ng tubig? Ang titibay naman. Ayun, kaya umami na nga. Anyway, para sa akin naman, kahit anong investigasyon ang gawin mo, kung wala ka naman tinatago, at wala kang pinoprotektahan, transparency lang naman yan At karapatan ng mamamayan na malaman kung ano talaga nangyayari at kung saan natin ginagastos ang pondo ng pamahalang bayan. Siguro talagang about time talaga. Tutuwa naman tayo at isang malaking issue. Sana nga lang may managot dito sa mga bagay nito. At syempre, kaya naman tayo napaka-concern natin, Consi, dito sa flood control. Kasi katabi natin ang lawa ng Laguna naalala ko ng tatay mo, sinisigaw yun, may panahon pa tayo para linisin natin ang Laguna Lake. May panahon pa tayo. Yung mga water lily na yan, naalala ko, may kampanya siya dyan. Sa kanya ko rin narinig yung i-convert ko sa sa mga bag. Kaya, Consi, babalikan natin yan. Magpapakilala muna tayo ng ating himpilan. Babalik po kami sa one-on-one. Sa ating mga kababayan, pagpalain po tayo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Royal Cable, Bridging Communities and Connecting Businesses, Motor Central, Kaibigan Community, Royal Star, ang appliance store ng bayan, at Rabam Laguna Corporation. Moving up towards greater heights. Kasandigan ng masa. Kasandigan ng kabataan. Pagpalain po tayo. Okay, nagbabalik tayo sa one-on-one at kapiling pa rin natin si Consi Aldous Perez ng Los Baños, Laguna. At kanina napag-usapan natin, itong ating mga project dito, siya kasi ang chairman po, siya po ang committee chair ng ating infrastructure.
alam mo, pagka taga-baryo tayo, taga-barabarangay, yung farm to market road, marami pa rin ba? Meron hong mga ilan na lang siguro. Ilan na kung lang, makikita, pero syempre, may mga certain na kailangan para magawa ho yun. Tulad ho ng ito ba ay private. Kasi kung gustong tulungan ng gobyerno siya, ng ating pamahalaan, very limited lang din naman yung pwedeng magawa ng pamahalaan. Pangalawa, hindi naman ganun kalaki yung budget ng Los Baños kaya nga dapat pagdating sa infrastructure, may priority tayo. Okay. Una, talaga bang papakanabangan yan? So, ayun ho yung nakita ko. Pagkadating naman yung talagang farm to market road, I can say na merong ilang lugar na lang. Pero, syempre, ang tinitingnan din doon is private ba to o public yun? Kasi hindi naman basta pwedeng... Siyempre, Konsi, sasabihin sa inyo, Konsi, tulungan mo naman kami dito, kahit po yung daan tao lang, simentohan. Yan, ganyan dito sa atin Kaso, hindi amin yung dadaanan na Paano ang negotiation dito? Pwede ba dito na nagbibigay lang ng authority yung may-ari? May mga ganun ho, dumadating sa agreement between dun sa may-ari ng lupa. Siyempre, kailangan pa rin naman ho nating i-consult yan minsan doon sa legal sa mga abogado para masigurado natin. At kumbaga, panalo ang mamamayan, panalo ang gobyerno. Yan din ho ang gusto natin masigurado. At ayaw naman natin na basta na lang magpapagawa na nakakasagasa tayo ng ibang tao. So, yun ho yun sana. At si Mayor naman ho, si Mayor Neil Andronocon, napaka-supportive naman ho sa mga ganyan. Basta may lumapit kaya. Sipag din yun kasi kasama ko yan sa Red Cross. Ganun. Oo. At saka, ang tatay niyan, talagang tropa pips ni Airpat din Ganun, oo. Kakasama sa mga Saka po, gawain. nag-iikot sila Iikot na ho. Ngayon, siya daw nag-iikot din sa mga area. Piniprepare. Yun ang timanong kailangan Inihahanda mo yung bayan mo Oo. Kasi isa na lang. Yung tungkol dun sa nabanggit natin kanina, yung mga mangingisda, balikan ko lang, nalimutan ko sabihin sa'yo. Meron ka bang plano na, o meron na kayong ginawa, parang gawa nga tayo ng kooperatiba, mga mangingisda, para yung, halimbawa, yung mga initial na gamit nyo, may panggamit ng bangka, motor ng bangka, mga gamit pang pangingisda, dito natin ilalagay sa kooperatiba. May ganun ba tayo naisip? Meron ho. Actually, binubuo ho natin yan. At sabi ko nga, ongoing pa rin naman ho yung pakikipag-dialogue natin. At nakikipag-usap din tayo sa ating municipal agriculture at patuloy ho nating inaalam yung mga pwedeng programa na gawin ho natin sa mga mangingisda natin. Hindi lang sa mga mangingisda actually. Madami ho tayo ritong local farmers. Nandyan ho yung mag-aster natin, which is yung farmers natin ng aster, dinadala pa sa Dangwa. Kaya ho sila nagdadala ro ng mga bulaklak. Ngayon, nagkaroon naman ho tayo dito ng mini Dangwa na tinatawag. Support din natin sa local farmers yan. Meron din ho tayong magpapalay. So, ano rin ho yan, kahapon kasama ho natin yung presidente ng magpapalay dito sa Barangay Maahas dahil meron ho silang ilang kino-concern. Tungkol din nga naman doon sa daan. So, kausap naman ho natin ng UP, napakiusapan naman. So, may ongoing dialogue ho tayo. So, hindi lang siguro dun sa fishers natin, dun sa mangingisda. Mga farmers. Iba-iba ho. Meron din ho tayong farmers dito na sa Makiling, sa Mount Makiling, yung bulaklak, na nakalimutan ko yung pangalan. Pero sa Makiling lang ho halos na tumutubo. Alam niyo, nung una pa, diyan pa nanggagaling yung Birds of Paradise. Yan. Tama. Birds of Paradise. Nakalimutan ko ang tawag doon sa organization. Alam mo yung Aster. Yung Aster para sa inyong kalaman, yun po yung sinasama sa mga bulaklak sa Gradiola. Kung kayo ay nagpapagawa ng mga, kasi kami, nung bata pa kami, yung mga altar namin, lagi talagang binibilhan ng may Gradiola, may rosas, may mga orchids. Tapos, isinasama yung aster. Yun yung kulay puti na maliliit. Sinasama yon na minsan pako ang nilalagay. Yung aster ang ginagamit. At dito ho yan ginagawa. Dito maraming aster sa Dangwa. Pagpunta nyo na Manila at sa Dangwa.
bibili kayo ng ano, ang mahal na. Pagbalik ng Laguna, ibebenta dito, ang mahal na. Tama. Oo. Pero isa sa nagpo-produce na maraming aster dito. Dati ang problema nila nung pag nilalagyan pa yun ng ilaw eh. Oo. So nabigyan naman tayo ng tulong ng ilang kaibigan sa UP before at sa pangunguna ni dating mayor pero so nasolusyonan din yung problema. So patuloy yung pakikipag-ugnayan natin sa mga local farmers natin, hindi lang sa mga mangingisda dito. At sa mga darating na araw ay personal ho natin silang imimit pa rin para mas lalong mapagtibay kung relasyon. Alam mo, Konsi, yun ang importante sa mga kababayan natin. Nakakausap nila yung tamang tao para sa kanilang komite na talagang naririnig yung tinig nila. Kagaya nyo, nakakausap nyo. Kung hindi nyo ba alam yung pinag-uusapan natin, siguro magpadala lang, kasabihin mo sa akin, magpadala lang sila ng sulat sa akin. Hindi eh. Ikaw pala nakikipag-dialogo pa mismo. Mas nalalaman natin yung problema ng mga kababayan natin sa ground. Okay, ilang bagay na lang. Konsi, yung tungkol doon sa, may nababasa ako dating placard tungkol sa flyover ba yun? Dito sa junction. Tuloy ba to? Ang last po na nakausap ko dyan, na-invite ho ako, parang meron lang hong pinresent sa munisipyo sa pamumuno ni Mayor Neil Andronoco. May pinresent ho ang DPWH at present din ho si Congressman Ramil Hernandez. Ang pagkakaalam ko ho doon is program ng DPWH simula ho dito sa Olivares hanggang dito sa Barangay San Antonio. To be exact, hindi ko lang ho alam kung alin yung starting point tsaka yung end point niya. Pagkakaalam ko ho, ito'y possible na matuloy, although hihingi rin ho tayo ng update tungkol dito. Kasi mukhang lahat ng hinihingi nating update, even local programs, gusto ho nating humingi ng mga update, ay, ang alam ko, possible na matuloy ho ito. Pero syempre, tinalakay po yan, previous administration. So, pero ikaw, personally, kasi alam naman natin talaga nagka-clog dun sa junction natin eh. Personally, ikaw, okay naman sa'yo? Bilang batang Los Baños? Para sa akin ho, ay siguro hindi ko ma-visualize pa talaga sa ngayon kung paano yung may long-term effect, definitely. Long-term effect. Kasi sa totoo lang, ang gusto muna natin mangyari is tanggalin muna yung poste dyan. Mga poste, And then, tingnan natin kung ano epekto niyan. And then, syempre, baka yun lang eh, no? Baka yun ang isa. Kasi, pagkakaalam ko, one-way din ho eh. Sa taas, one-way going papuntang Santa Cruz, one-way going din papuntang Manila. So, para nagdagdag ka lang ng extra lane. Oo, para nagdagdag. Pero kung matatanggal ho itong poste ngayon, tingin ko, malaking tulong. Kasi nakita ko yan, napunta naman kayo ng Tagaytay. Yung going sa Mendez. Correct. Nagawa sila doon. Nagawa sila. Ang ganda rin eh. Kaso, may mga poste tama yung what if ka, wala yung mga posting yan. At hanggang ngayon, problema pa rin yung mga posting yan. Bakit ba hindi pa maalis-alis ang mga kalsada yan na nasa gitna minsan? Siguro sa manpower din sana, wake up call din natin yung may mga ahensya na kailangan din. Kasi nakita ko lang, kaya ko natanong, infrastructure yung hawak mo. Nasa 3 years na yung mga poste na yan eh. Noon pa ho, talagang medyo tinututukan na ho yun at nire-request. Siyempre, puro pakiusap din naman ho LGU. Pero, ayun nga, yun ang sa akin, tingnan muna natin nung wala yung poste. Pero long term, siguro kailangan na rin ho natin, dumadami ho yung dumadami ho yung sasakyan. At, pero meron din naman ho na... Pero ang isang solusyon, Konsi, maputol kita. Yung project dun sa, parang sa Laguna Lake. Correct, yung, baka yung bypass na yun, pagka naandyan na, talagang yung area ng junction na yan, medyo talagang magiging light na lalo. Yun nga ho yung sasabihin ko. Ang pagkakalam ko ay nung nakita ko, wala po akong pinaka-report kung ano ng status. Pero nakita ko ho na meron sa panahon ni Governor Hernandez, parang meron ho silang open ho dyan. At isa sa inaugurate yata, inaano nila, gina-groundbreaking ho at siguro malaking tulong ho yun. So,
So, syempre, mas maganda na may alternate at mas mabilis ho yan. Connecting yan connecting from Calamba to Bae, kung Bae. hindi ako nagkakamali. Sana yun nga din ang talagang binabantayan natin kasi malaking tulong sabi sa taga Calamba. Yung traffic din, yung traffic congestion din doon, at least mababawasan, kasi yung mga pupunta sa atin dito sa area ng 3rd and 4th sa Los Baños, lahat tumadaan sa Calamba from bypass o kaya sa crossing natin. Doon pa rin. Pero kung may bypass na, medyo, pwede na kami hindi dumaan ng Los Baños. Yung traffic sa Los Baños, pwede sabihin ni Consi Aldos na, pwede na hindi gawin yung flyover. Wala na yung problema natin during rush hour. Pero alam niyo ba, nung rush hour dyan sa Los Baños, nadadaan ako dyan si Mayor Cesar. Nagtatraffic. Nagtatraffic kasama yung mga LTMO natin, yung mga traffic enforcer natin. Nakachinelas lang si Mayor Cesar. Ganun ko siya naalala yung kanyang pagiging simple. Good governance, last na to. Sa last na committee mong hawak. Pag sinabing good governance, syempre, yung committee mo, yung mga reklamo from barangay sa'yo. Reklamo from barangay is depende sa barangay officials. So sa atin more on kasi ang focus ko pagdating sa good governance more on transparency. Kasi accountability. Kasi sabi ko nga kapag ikaw ay tinanong o inimbestigahan, kahit naman maghukay yan ng gaano kalalim kung wala ka naman tinatago wala kang dapat katakutan. At sa akin naman wala naman kung pinoprotektahan dito. Wala naman kung pinoprotektahan na previous administration or kung sino-sino man dito. Basta sa akin, tuloy-tuloy lang sabi ko nga, kung wala kang kalokohan, walang lalabas na kahit Naturalmente, anak ka ng Los Baños. At sabi ko nga ito'y bayan ng Los Baños, bayan natin, hindi naman ito mayaman. Kailangan natin gamitin ang pondo ng mamamayan ng natama. Isa sa ipinupush natin na municipal ordinance is mai-post yung yung FOI, Freedom of Information Bill, na mai-post yung mga pinaggagastusan ng pamahalang bayan. So, kung ito naman tama, dumaan sa tamang proseso, wala akong problema. Wala tayong dapat katakutan. Isa pa, may isa tayong pinopost na gustong ordinansa, yung anti-EPAL bill. Ang anti-EPAL bill, ang gustong layunin lang naman nito na isa pa dyan is kapag pinagawa ng pamahalang bayan, huwag mong lagyan ng taglines o mga pangapangalan yan. Not unless yung tao ay patay. Kasi may exemption yan. In memorial na yan. Yun yung dalawa sa ipinupush natin pagdating dyan sa good governance. Sabi ko nga, hanggang ngayon naman taas tayo nakakaharap sa mamamayan ng Los Baños. Kasi sa panahon ng panunungkulan, even ng aking ama, ay hindi natin sinamantala yung kaban ng bayan. Kaya sa akin tuloy-tuloy lang at ang gusto lang natin ay maglingkod ng tapat sa mamamayan. Kaya kinikilabutan ako pag naalala ko kasi sabi, Chris, bata mo na andyan, pabili mo nga ako ng sigarilyo. Ganun lang kasimple. Tapos minsan, dumaan ka nga dito, magkakape kami dun sa likod nung yung City Hall na munisipyo. Nandun lang siya. Pinupuntahan siya ng mga tao doon. Ako, gano'n ko siya naalala. Kaya pati nung nasa probinsya siya, nung vice governor siya, nakita ko din yung kanyang sincerity sa probinsya na kinakausap din niya yung kanyang mga kababayan sa kaya minahal kaya siya naging ABC, naging vocal siya bilang ABC president ng mga tatay ng mga kapitan di ba? Doon nag-start yan at pag mali, talagang mali sa kanya. Kahit pa ikaw ang gobernador talagang hindi pwede yan. Ngayon ako naman basta available tayo at nasa opisina. Sabi ko nga nung nangangampanya ako, may pera ako o wala, haharapin ko yung mamamayan. Kasi, importante na makaharap ng mamamayan. Sabihin mo, wala ka naman flood control Wala ko talaga tayo flood control. Actually, hindi naman porkit chairman ako, speaking of flood control, chairman ako ng infrastructure, may budget. Lahat naman yan, syempre,
with due respect with the mayor. At mayor pa rin ho, ang sa atin lang ho, may parating yung hinanaing ng mamayan sa pamahalang bayan. At higit sa lahat sa ating punong bayan. At wala naman ho kaming sariling budget. Na halimbawa, committee chairman ka ng infrastructure, etong ganitong budget, wala akong ganun. At lahat naman ho ng pinagagawa ng... Through ordinance. Lahat naman ng pinagagawa ng munisipyo ay dumadaan pa rin sa bidding. Kaya may back naman ho yung Bids and Awards Committee. Kaya wala tayong flood control. Dahil biro lang po natin. Alam naman natin kung sino may hawak. Actually, naging malaking issue pero naging biruan ba? Naging biruan. Pero hindi ka naman kontraktor. Ay, biruan. Joke lang din po yun. Maraming salamat, Kang si Aldous. Ano gusto mo? Hindi, bago ko pala tapusin to, kamustahin ko. Kamusta kayo ng relasyon ni Mayor Neil? Sa akin naman po, okay naman ho. Actually, sa akin naman ho, nakikita ko na hands-on naman ho siya. Madaling lapit, nakikita ko nandyan sa opisina. Sabi ko nga, kahapon umiikot siya. So, para sa akin naman, maayos naman ho. At higit sa lahat, nung tumakbo naman po ako, independent. Sa akin, kahit sino hong manalo dyan na mayor before, ano ho, sabi ko nga, independent ho tayo. So, independent ka pala? Wala partido? Wala po akong partido. Sabi ko, willing naman ho tayo makipagtulungan basta nasa tama. Pero si Mayor Neil naman ho, kasama natin itong banya, mas maganda naman ho. Hanson naman. Ayos naman. May something in common kayo eh. Ano yan? Ako, pareho lang, hindi ko ho alam. Kung, Alam mo, Ano Sabi, pareho kayong naging anak ng dating yes. Tama. Yes po. Di ba? At pag sinabing naging anak kayo ng dating mayor, alam nyo lalo ang problema ng ating mga kababayan. Alam nyo ang puso ng ating mga kababayan. Ang nakita ko nga ho kay Mayor Neil, talagang bumababa rin ho siya sa bawat barangay. At higit sa lahat ho, na abot kamay. Akala ko sasabihin niya something in common parehas kami magandang lalaki. Pero kaso walang asawa yun. Wala. At isang gusto ko appreciate ko sa ating mayor ngayon, inuuna niya yung paglilingkod. At inuuna niya yung respeto sa tao, hindi yung pamumulitika. Yun ho nakikita ko. Kasi yun ang puso talaga ni Neil tagal ko na rin barkada at kaibigan At parang si idol ko rin, si tatay mo, ngayon kayo naman. Alam ko, marami din siyang gustong anak, marami din siyang gustong bilhin, pero ginagawa mo naman ang tama. At yun naman na itinuro sa iyo ng tatay mo. Anong gusto mo sabihin sa mga kababayan mo sa Los Baños? Sa akin po mga kababayan dyan sa Los Baños, ang akin hong opisina ay bukas. Basta ho kaya ho natin. Kung hanggang saan ho ang kaya nating gawin, ay tutulong ho tayo. Alam niyo ho, merong darating na bagyo, mag-ingat ho tayo at siguraduhin ho nating secured ang ating mga pamilya at siguraduhin ho nating maayos ang mga darating na araw, kumbaga magtulungan ho tayo. Alam niyo, boss, sa totoo lang, minsan ng pamahalang bayan, kailangan talaga ng tulong ng mamamayan. Mas malakas ho ang pamahalaang bayan kapag malakas ang mamamayan, malakas ang komunidad, malakas ang barangay, mas lalo hong lumalakas ang pamahalaang bayan. So sa inyo pong lahat, marami pong salamat. Kakunin ko na ho yung pagkakataon na to. Magpapasalamat na rin ho ako, although this is the first time na tayo ho ay mapaharap sa camera, na magpapasalamat ho ako sa tiwalang ibinigay nyo rin. At kahit pa paano ho tayo, yung hangad lang ho natin ay maglingkod ng tapat sa mamamayan ng Los Baños. Salamat sa oras mo. Salamat po sa inyo. Salamat po sa inyo. At syempre, alam nyo, pagka-inspirasyon kayo ng ating mga kababayan, ito, nakakausap to, nadadama to, na tumutulong talaga to sa mamamayan. Importante po yan na nakikita yung puso nyo, hindi yung bulsa nyo. Although, alam ko, kasi sanay na sanay kayo dyan, kasi ang tatay nyo, kumbaga, inimulat din yung ating mga kababayan na, ang politika ay hindi pera-pera. Naalala ko siya nun Totoo. Dami rin nung nag-offer sa kanya noong araw. Naalala ko lang. May dagdag ko lang po, tayo nga pala ay hindi lamang sa Los Baños. Neto hong nakaraang PCL, Philippine Councilors League. Congratulations. Tayo po ay lumahok at lumaban bilang Board of Directors.
Kaya yung mga kasamahan kong lingkod bayan, kung may nanonood man din dyan, nagpapasalamat din ho ako sa kanila. Yung ako sa PCL, siyempre si Pare Arvin. Correct. Oh. Manggiya, ang aming konsyal sa aming lungsod. Opo, siya ang kasamahan natin. Maayos po yung mga yan at magkikita-kita tayo kasi may alay-lakad kami sa October 11 sa lungsod ng Calao. Ulitin nga, salamat po, Consi, sa ating po mga kababayan. Patuloy po natin ipagdasal din yung ating mga public servant para sa kanilang mahusay na pamumuno. Kasi kailangan din po nila ng tulong at dasal natin dahil para may guidance din po sila. Kasi kapag hindi po natin to ginawa, nagpikit-pikitan lang tayo, walang mangyayari sa ating bayan. Tayo din po ang tutulong para maging maayos po ang ating komunidad. Ako po si Chris Sanji para sa isang edisyon ng One-on-One. Pagpalain po tayo ng pang may kapal. Sa ating mga kababayan, pagpalain po tayo ng pang may kapal.